Ito po yung aking nilagdaan at nilabas na desisyon kaugnay ng sabing kaso, may petsa August 25, 2016. Wherefore, in view of the foregoing, judgment is hereby rendered as follows. 1. Denying the herein protest and supplemental protest filed by the Tarlac Development Corporation. Second, maintaining the validity of the publication of notices of coverage over the 8 parcels of land specifically identified as follows. T-400301, T-231174, T-231166, T-231183, T-231164, T-408282, T-408283, and T-408279, all of which are owned and registered in the name of Tadeco, or Tarlac Development Corporation. 3. Directing the DAR Provincial Office of Tarlac to immediately proceed with and complete the land acquisition and distribution process over the subject properties in the light of the provisions of Section 30 of Republic Act numbered 9700. Fourth, directing the DAR Regional Office 3, Region 3, to do all acts and things necessary, including but not limited to securing assistance from appropriate law enforcement officials to ensure that landowner protestant Tadeco and or any persons acting in its behalf comply with this order. And panglima po, all ancillary motions filed by Tadeco are hereby denied for lack of merit. So yung po ang nilalaman ng aking nilagdaan at inilabas pong desisyon ngayong umaga. Kaugnay nga po nung protest against carp coverage on the 8 parcels of land registered in the name of Tarlac Development Corporation. Tadeco embraced under transfer certificate, sa ilalim po ng 8 transfer certificate of titles. No? Kaugnay po nitong kasong to ay nais kong ibigay kay Atty. Louie Pangulayan yung mga ilang detalye at kay Undersecretary Boy Resunar ng Field Operations. Ang ating pong kalihim ay nagdesisyon tungkol po sa pag-deny po nitong protesta. Ang protesta pong isinumite po ng Tarlac Development Corporation, ang ibig sabihin palabasin po dito ng Tadeco ay hindi po kasali dapat sa programa ng agrarian reform. Itong 358 hectares ng lupa nila. Dahil daw sa dalawang bagay. Una, ang mga lupang ito ay hindi agricultural. Ikalawa, mali daw ang pamamaraan ng pagserbisyo ng notice of coverage ng kagawaran. Nagdesisyon po ang ating kalihim at nireject po itong protestang ito dahil una po, napag-alaman ng ating kalihim batay sa masusing pag-aaral ng mga ebidensya na ang 358 hectares ng lupang ito ay agricultural pa rin. Agricultural ito, lalong-lalo na po nung nagsimula ang ating Comprehensive Agrarian Reform Program noong 1988. Ikalawa po, yung pong pagserbisyo ng Notice of Coverage by Publication ay naaayon po sa mga batas, alituntunin, at sa mga desisyon po ng Korte Suprema. Na kapag hindi po nagwagi ang pamamaraan ng serbisyo sa personal, dahil hindi po matagpuan ang tinasabi pong corporate secretary, at hindi rin po nangyari ang substituted service, ang huling pamamaraan pong inaayon na ng batas ay ang service by publication. At dahil ang notice of coverage ay sinimulan po noong 2013, ito po ay nakapasok po sa deadline na sinasabi po ng Republic Act 9700 na dapat po magtatapos ang notice of coverage sa 2014. Itong 358 hectares na ito ay labas ito sa 4,115, no? 0.75 hectares na covered nung dating stock distribution option agreement contract, no? Na sinustain naman, in-affirm naman ng Supreme Court yung naging desisyon ng Presidential Agrarian Reform Council na kung saan ni-revoke o ni-recall yung stock distribution option agreement o contract kaugnay nung 4,115.75 hectares. Ito, labas ito doon sa nasabing SDO area, no? Because of the resolution by the Secretary,
We will now proceed to the listing of all farmer beneficiaries in the area, and this will run for about 43 days. And at the same time, we'll start already with the preliminary survey activities, which will be for about 48 days. And actual conduct of the survey, overall, this might cover a period of 50 days. Barring any motion for reconsideration, which any of the aggrieved party will file. So we can immediately proceed with identification of the farmer beneficiaries and preliminary survey. To actual distribution, we will be covering a period of 195 days. From start of screening and identification of the farmer beneficiaries, simultaneously with the conduct of the survey, up to the period of registration with the registry of each of the respective CLOAs. So it will cover about 195 days. So ito po ay isa lang doon sa kasong akin pong nilagdaan at inilabas ngayong araw na ito. Meron pa pong pending na mga kaso rito. Yung pong petition ng Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Sendolicita, kaugnay nung kanilang petition for revocation nung conversion order na inisyu ng DAR noong 1996, matagal na rin po yan, 4 na taon na. Kung inip na po yung parties in interest, masasabi po na Secretary Kapeng, wag na po kayong mainip at sa mga susunod pong mga araw, ilalabas ko na rin po ang resolusyon kaugnay ng nasabing petition.